Ang sinasabi ng mga netizens, baka perahan lang daw to ni Marco. Nakita nyo mga ropa? Pag ikaw dumikit sa babaeng mapera, iisa ang tingin sa'yo, lalo na mas bata ka, iisa ang tingin sa'yo, pineperahan mo lang yung babae. What's up mga ropa? Ito po, ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, merong nag-mention sa atin sa isang post regarding kay Marco Gumapaw, Christine Reyes at dun sa bagong allegedly girlfriend ni Marco. So sabi nga, di ba, hiwalay na daw si Christine tsaka si Marco. Siguro narinig nyo na rin yun for sure. At ang reason daw kung bakit nakipaghiwalay si Christine sa kanya is dahil daw wala daw ambag si Marco sa relationship nila. So mga ropa, ito sinasabi ko sa inyo, di ba, madalas pag wala kang ambag or wala kang bitaw, iwanan ka talaga ng babae. Kasi yung babae naka-design para maghanap ng the best guy. Well, may mga babae na talagang magsisettle sa mga lalaking walang pera pag wala talaga silang options or wala silang choice. Pero si Christine Reyes, kahit pa paano, hot pa rin naman, hot mama, di ba? Meron pa rin kahit pa paano mga lalaki na talagang pwedeng patulan siya or pwedeng jowain siya. Pero yun nga lang, baka hindi lang papakasalan or we don't fucking know. Kasi syempre, ikaw ba naman si Christine Reyes, ang pipiliin mong lalaki talaga is yung the best, di ba? Siguro talagang kahit pa paano may game si Margot, kaya nagkagusto sa kanya or naakit niya si Christine Reyes. Pero syempre, kagaya ng lagi nating sinasabi, ang babae, syempre, hindi tatagal na kaya ko suportahan for very long time. Kaya nga hanga ako sa mga babae na ginagawa nila yun sa boyfriend nila or sa asawa nila. Pero for sure, maliwanag pa sa sikat ng araw na pwedeng mawalan ng respeto sa'yo yung girlfriend mo pag ganun ka. Kaya nga hindi ko alam, may mga lalaking na-enjoy yung ganun mga ropa. Mga ropa, wag niyong pangarapin, please lang. Wag niyong pangarapin na maging makakuha ng sugar mommy or umasa sa babae. Kasi hindi siya ganun ka-attractive. And yung mindset mo, ang pangit. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw mo magsumikap para sa sarili mo. Ang ginagawa mo, umaasa ka sa girlfriend mo. Gets mo? At ulitin ko, women are designed to find the best guy. Why? Kasi nga, ang hinahanap nila yung survival value na kayang ibigay ng isang lalaki sa kanila. Ngayon, kung sila magbibigay nun, then ibig sabihin, hindi nila napapractice yung biology nila. Diba? That's part of their biology na maghanap ng lalaki na talagang the best. Ngayon, kung yung pinili niyang lalaki hindi the best at siya pa yung bumubuhay dun sa lalaki, then there must be something wrong. At alam natin yan, society's rule, hindi magandang tingnan. Though syempre, dyan papasok yung kumahal mo naman diba? Pero I don't think na totoong mahal ng isang babae ang isang lalaki pag siya yung nagpo-provide dun sa lalaki. Kadalasan, meron lang kailangan yung babae dun sa lalaki. Let's say wala siyang ganong options or walang nanliligaw sa kanya. Or yun nga, dumating na sa point na talagang yung sexual market value niya mababa na. So what do you expect? Kung sino yung pwedeng lumapit, as long as kahit pa paano may tsura, matangkad, di ba? Or yung masasabi natin na hindi na siya talo pagdating sa itsura. For sure, talagang mag-spend siya ng pera. Di ba? Kasi nga kahit pa paano, hindi siya nag-iisa o hindi siya mag-iisa. Di ba? Kasi merong lalaki na andyan na pwedeng magbigay ng relationship sa kanya. However, pwedeng after 1, 2, 3 years, ma-realize ng babae na parang hindi ako masaya. Kasi nga, instead na yung lalaki yung magpo-provide sa kanya, siya yung nagpo-provide sa lalaki. Mga ropa, walang masama, di ba? Pero syempre, uulitin ko sa inyo, yung babae may biology na dapat niyang sundin. Ikaw din, bilang lalaki, may biology ka na dapat mong sundin. Kaya nga, pwedeng hindi ka rin masaya pag yung babae lang ang nagpo-provide sa'yo at ikaw wala kang silbi. Gets mo? Kasi, even yourself or even your own fucking brain will tell you na, what are you fucking doing? Diba? Paano pag hiniwalayan ka ng babae na yun na inaasahan mo? Saan ka pupulutin? Tapos, may edad ka na. Well, wala namang problema sa lalaki kahit may edad ka. Pero syempre, iba yung nakapagsimula ka hanggat bata ka. Gets nyo? Pagdating sa sexual market value nating mga lalaki, we have infinite of time. However, syempre, mako-compromise
yung sexual market value mo kung wala kang pera or kung wala kang kayang ibitaw sa relationship or kung hindi mo kaya magtaguyod ng pamilya. Gets? Kaya nga etong si Marco, ngayon na meron siyang bago na girlfriend na napapabalita, ang sinasabi ng mga netizens, baka perahan lang daw to ni Marco. Nakita nyo mga ropa? Pag ikaw dumikit sa babaeng mapera, iisa ang tingin sa'yo, lalo na mas bata ka, iisa ang tingin sa'yo, pineperahan mo lang yung babae. And that's the fucking rule ng society. Gets? Kahit naman sa babae, di ba? Kung napakalayo ng edad nila, Pauline Luna, Big Soto, ano tingin nyo? Di ba? Iisa lang iniisip na ibang tao. Karamihan ang iniisip ng tao, alam na, lumagay na sa safe si Pauline Luna. So same thing sa mga lalaki. Mas worse ka lang sa ating mga lalaki. You know why? Sa babae kasi tanggap yun eh. Tanggap natin yun na ang babae, syempre, looking for a man na talaga magtataguyod at bubuhayin siya or yung bibigyan siya ng buhay na maganda. Diba? Kasi ganun design ng mga babae na maghanap ng lalaki na kaya siyang itaguyod at buhayin ng panghabang buhay kahit na hindi sila magkaanak or kahit na lumaki na yung mga anak nila, patuloy na gagawin ng lalaki yung gampanin niya o yung mga dapat niyang ibigay na provision at protection, kailangan niya pa rin maisa katuparan dahil yun ang hinahanap ng babae at doon din design ng mga kalalakihan. Gets yun mga ropa? So kaya nga sa inyo mga ropa, tandaan nyo, ang pangit nga lang talaga pag nagkaroon na naman siya yung pangalan mo pagdating sa ganung relationship. Kahit na sabihin natin si Marco hindi naman niya intensyon na perahan si Christine, di ba? Or let's say sabihin natin may pera naman siya, but syempre being a celebrity, alam natin na mas matagal ng celebrity si Christine kaysa sa kanya. So kaya pwedeng maisip talaga ng mga tao na mas mapera si Christine sa kanya. Matagal na si Christine Reyes sa industriya, kaya alam natin talagang kahit pa paano marami siyang ipon at may pera siya. Kumpara kay Marco na kahit pa paano kilala pero hindi naman siya parang naging Piolo Pascual, Dingdong Dantes, di ba? Or Enrique Hill, wala naman siya sa ganung posisyon eh. Hindi naman siya umabot sa ganun. So nagkaroon siya ng mga iba't ibang movie, pero like I said, pagdating sa success, of course, makikita natin na mas successful si Christine sa kanya dahil unang-una, nauna si Christine sa kanya. Pero like I said, mga ropa, ang babae designed to survive or to find the best guy na makakapag-provide at makakapag-protect sa kanya. Kaya nga rin siguro, naghiwalay sila dahil sa ganung sitwasyon nila. Or dahil si Marco, wala naman niya siyang bagong project, meron ba? Or ano ba yung ginagawa niya? Well, hindi natin alam. Sila na lang nakakaalam nun, di ba? Pero yun nga, yung stigma na pumatol ka sa mas matanda sa iyo at mapera, mahirap alisin sa pangalan mo na pumatol ka sa may edad sa yung babae at mapera. So expected mo na talagang iisipin nila pwedeng pinerahan mo yun. Lalo na kung ikaw nakipag-iwalay. Kahit na sabihin natin na may problema si Christine dahil sabihin natin na kunyari pangit ang ugali tapos di matagalan ni Marco, so nakipag-iwalay siya. Biruin mo hindi issue ang pera dito pero ang nangyari parang ang naging issue yung pera. Yun ang titignan ng mga tao di ba? Kasi pagdating sa babae at lalaki, mas laging tinitignan kung ano yung ginawa ng lalaki, bakit sila nag-iwalay, hindi yung kung ano yung meron yung babae or kung ano yung ugali ng babae. Laging ganyan mga ropa, di ba? Laging kumbaga, parang we as a fucking man, we need to take all the fucking blame, di ba? Na kahit na, putya na yan. Kumbaga, ni-raise ko lang standard ko kasi ayoko ng ganito, tapos ganito pa pala iisipin sa akin na ibang tao. Yes. Kaya nga ngayon na nababalita na meron na siyang dinidate, ang tingin sa kanya is parang huhututan niya lang din yung bagong girlfriend niya. Though, bata pa rin naman yung girlfriend niya. We don't know kung may pera pa yun o wala, di ba? Anyway, anong takeaway natin dito? So, ang takeaway natin dito is mag-isip-isip tayo na huwag tayong masyadong yung parang proud sa sarili natin na meron akong naging matandang girlfriend tapos mapera or gusto akong ibahay, gusto akong ikondo. Huwag tayong maging proud sa ganun dahil mag-iba yung mindset mo, ropa. Dahil baka pumangit yung mga maging outcome ng galaw mo. Kumbaga, instead na magsumikap ka or instead na gumawa ka ng way para sa ika-asenso mo, baka ang gawin mo, maghanap ka na lang ng babae na talagang pwede mong, alam mo yun, hingan or pwedeng bigyan ka. Gets? So sana wag naman gano'n mga ropa, di ba? Anyway, may mga babae rin naman talaga mapagbigay. Pero wag mong kalilimutan na ikaw bilang lalaki, kailangan malaki pa rin ang parte mo sa relationship niya. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Stop recording.